Kung nanood ka online ng Royal Blood episode 56 kagabi, nakita mo ring naging moderator si Margaret Royales sa live chat ng YouTube channel ng GMA Network. At nag-post pa siya ng "Do you know that Royal Blood is based on a true story?" Nabasa ko nga yan before nung simula pa lang ng Royal Blood. At kung hindi ako nagkakamali, wala sa magkakapatid ang pumatay, helper nila ang Salarin. Kung susundin ng true story, malamang na si Manang Cleofe nga ang pumatay. Pero, ang dami nilang kasambahay sa Royales household. Sino kaya sa kanila dun? Hi guys, it's Anarina TV. Napakawalang hiya talaga ni Christoph kay Margaret sa episode 56 ng Royal Blood. Hindi pa nga ito nakaka-recover fully sa nangyari sa kanya. Pinangangalanda ka na ni Christoph na hindi tunay na Royales si Margaret. Ang sabi niya pa, ang mommy at daddy ko ay hindi pwedeng magkaroon ng anak ng may blood type ni Margaret. Actually, nag-survey pa sa live chat kung si Margaret ay anak ni Manang Cleofe at 91% ng respondent ay nagsabi ng oo. Kasama na ako doon. Pero binunyag ni Manang Cleofe na hindi yan totoo dahil si Margaret ay anak ni Doña Victoria. So ang lumalabas, magkakapatid sila sa ina. Kaya naman sa aabangan, mukhang pagtutulungan ni Christoph at Beatrice na makuha ang shares ni Margaret sa kumpanya nila and possibly the CEO position. Pero paano kung ang mayabang na si Christoph ay hindi rin pala anak ni Gustavo? Paano kung ampon lang siya? At baka sa huli, si Napoy lang ang tunay na anak ni Gustavo Royales. Kasi nakapagtataka na kahit sandali pa lang nakilala ni Gustavo si Napoy, parang gusto niya nang ibigay lahat kay Napoy ang kayamanan niya. Si Napoy ang may pinakamalaking share sa kumpanya kahit wala namang alam ito sa business. Gagawin mo lang yun kung tunay mo siyang anak. At paano nga kung si Christoph ay tunay na anak ni Manang Cleofe? Diba pinakita na na-rape si Manang Cleofe? Baka ang bunga nun ay si Christoph at yung nang-rape sa kanya ay ang kapatid ni Gustavo na si Eduardo.